nabasa ko kasi sa iyong post na dapat i-disqualify na itong mga alyansa ng mga bangag, yung mga kandidato nila, dahil nga sa nag-leak na dokumento, yung Tama. Oplan Horus na Horus. yon. Oo. Kaya gusto kitang makausap dahil alam ko bilang isang agent ng bayan, yan ang iyong expertise sa mga ganyang mga Oplan na yan, yung mga plano, Opo. di ba? Mga Oo. atake nila. So, ikaw ba ano ang nakikita mo dito? Bakit ito nag-leak na supposedly sila ang nakakaalam para dito sa kanilang atake sa midterm election para maipanalo ang kanilang alyansa ng mga bangag ay bumuo sila nitong kanilang Oplanoros na ito at Oo. ano ang nakikita mo dito? Alam mo itong Oplan Horus na ito, ang pangunahing layunin nito ay upang i-neutralize yung isang target o yung specific target. Katulad niyan, ang target si Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya upang pahinain yung Tayo. oposisyon, di ba? Mm. Yun yung unang objective nila pahinain, Aha. i-neutralize si Pangulong Duterte kasama na si Vice President Sara Duterte, si Yes. Congressman Pulong at sa kabuuan yung pamilya, pati yung kanilang mga taga-suporta. Yan yung Oo. isa doon sa natin diyan, So, talagang nung nabasa mo itong kanilang Oplan Horus na ito, na talagang may budget sila, 8 billion, then yun nga, atakihin, pahinain ang mga vloggers na katulad mo, atakihin ang mga Duterte at ang kanilang mga taga-suporta. Talagang ito ay talagang election violation. At hindi lang election violation, 'di ba? Ito talaga ay illegal o mafyang gawain. So, ikaw ba, Oo. ikaw ay ahente ng PDEA, may mga ganito kang mga na-encounter nung administrasyon na kung saan na pinanggalingan mo? Ano mo dito? Alam mo, Assessment? itong klase ng plano, normal sa akin, pero yung subject ng plano, kakaiba. First Okay. time ko na makakita at makabasa na ang target ay government officials at yung mga dating presidente. Sapagkat yung mga OPLAN o yung mga case operational plan na ganito ay ginagawa lamang laban doon sa mga criminal syndicate. Katulad halimbawa sa drugs, drug trafficking organization, ito yung mga high value targets, yung mga top level, Ganon din sa mga Yeah. criminal Or organization, NPA, yung mga involved sa mga kidnapping, involved sa mga robbery holdups, involved sa kung saan-saan man. Yun yung mga at sa mga ganitong pamamaraan, meron kaming tinatawag na mga action agent. Yung mga action agent, ito yung mga nagtatrabaho doon sa loob, malapit o kasama ng mga target. Ang trabaho lang nila ay makapagbigay sa amin ng information at sila rin yung mga may personal knowledge. Sila yung mga highly capable na pwede silang i-activate o itap para maging witness sa korte. Kaya yun yung mga nito, Kaya kung titignan mo, itong mga case operational plan na mga ganito, funded ito ng gobyerno at hindi basta-basta pondo yung nakalaan para dito sapagkat kung titignan natin, sino ba yung target? Di ba? Taong Sino bayan. ba yung... Actually, mga kritiko like us, like mga Oo, followers na. oo. Pero ang pangunahing target dito, si Pangulong Duterte. Sila Yes. Vice President Inday Sara. Kung mga ordinaryong mga criminal criminal groups, ang mga hindi aabot ng ganyang kalaking halaga. Kasi katulad diyan pagka ang target sila Pangulong Duterte, sila Vice President Sara Duterte, talagang bubuhusan ng bilyong pondo. Katulad nito nung yung nakita ko nga itong
nakasulat dito sa Oplan Horus na ito, talagang napailing talaga ako eh. Sabi ko, ganun na ba talaga kaitim ang budhi nitong mga taong ito? Biruin mo, yung pera ng taong bayan, ginamit nila para labang in-neutralize itong sila Pangulong Duterte. Ang neutralization naman, kasama dyan yung pagsasampa ng kaso, di ba? Paggagawa ng kaso, pagpapakulong, di ba? Pag-aaresto, at kasama na rin dyan yung pagpatay kung kinakailangan. Kailangan. Yeah. Yun yun. At syempre, pagka nag-file ng kaso, kasunod dyan ay yung pagpapile ng Asset Preservation Order sa Court of Appeals. Ito yung pagka kasi nagkaroon ng kaso, yung target, di ba? Magkakaroon siya ng predicate crime. Kaya pinalalabas nila na itong si Pangulong Duterte ay involved sa patayan, involved sa sindikato ng smuggling, involved sa corruption, para papasok dun sa mga elements na isinasaad ng Anti-Money Laundering Act. Ito yung mga tinatawag na predicate crime. At pag nagkaroon ng predicate crime, maya apply na yan sa Court of Appeals ng Asset Preservation Order para ma-freeze yung mga ari-arian ng mga Duterte. Pag na-freeze yung mga ari-arian, halimbawa, papunta yan doon sa forfeiture proceedings. Ganyan po yung ginagawa namin sa mga sindikato, doon sa mga drug trafficking organization, doon sa mga criminal syndicate. Ganyan po yung ginagawa namin, pinahihina namin. So, ano yun, JM? So, kasi nga, ikaw as dating agent, so usually, kapag ganitong klaseng operation, sabi mo, pinapahina ninyo ang itong mga kalaban ng bayan, yung mga involved sa pulburon, then yung mga assets nila na po forfeit, paano nangyayari yun para makuha ng gobyerno o makuha ng mga tiwaling polis? Makuha ng gobyerno. Kasi sa kanila, masyadong marami ng pera ito sila Romualdez, sila Marcos eh. Ang gagawin na lamang diyan, pagka nagkaroon ng predicate crime, magpapile yan ng Asset Preservation Order doon sa Court of Appeals. At ang Court of Appeals, ipi-freeze yung asset nila. Pera sa bangko, bahay at lupa, kotse, alahas, at ano pang mga may pakinabang. Ganun ang ginagawa niyan. At pagkatapos doon, magpapile ng kaso. Yung forfeiture proceedings. Ang sa RTC ito, no? Sa RTC, sa korte. Forfeiture proceedings. Forfeiture proceedings. At pagka ma-determine, siyempre, ngayon wala na imposible. Lahat hawak nila eh. Kinidnap na nga PRRD eh. Oo, hawak nila eh. Kaya nga, ganun kalakas ang loob nila dahil alam nila lahat takot sa kanila. Ultimo Korte Suprema, takot sa kanila. Ayun na nga, kasi talagang nakasulat dito sa kanilang Oplan Horus is how to attack, 'di ba? Tama ba 'yun? Kung talagang mabuti yung kanilang alyansa ay meron, meron silang dignidad at natutuwa ang taong bayan sa kanila. Bakit nila kailangan pa magplano kung paano atakehin? At ito ay sa buwatan, sabi dito, domestic investigation, the House, DOJ, NBI, COA, AMLAC. Ito nga yung sinasabi mo kanina, no? Ongoing investigation on drug war and CF cases. Yung confidential fund cases. Yes. So kasabot ito lang. Ito nga, yung number 4 nga, diba? Pahinain yung mga, yung alliances, diba? Yung mga, yung network. Unang-unang tinira nila dahil nga sa paniwala nila si Pastor Kibuloy, yung isa do sa pangunahing backbone nitong ng pamilya Duterte. Kaya ang ginawa nila, talagang ginawa ng kaso itong si Pastor Kibuloy at ikinulong, di ba? Pati yung kanyang yung TV network, di ba? Pati radio station. Yeah, 2023, di ba? Sinasabi ko na yan sa mga expose ko, talagang grabe. Kaya yan kasama yan. Kaya ngayon nakita natin yung big picture magmula nung lumabas itong Oplan na ito, no. Sapagkat ito
itong Oplan na to, ito yung blueprint. Ito yung blueprint. Yes. Sapagkat ang gumagawa lamang nito ay isang intelligence operator. Hindi po ito naiintindihan, hindi po Ordinary. kayang igawin ng isang ordinaryong tao. Ang nakakaalam po nito, ang gumagawa po niyan, operator. At ang mga nagtatrabaho rin, mga operator. Operator po ang mga gumagawa niyan. Kasi talagang malinaw, no, mga kapalangga, sa kanilang pag-atake na disqualify yung mga key candidates. Katulad na nga lang ni Senator Bongo at ni Sir Bato de la Rosa, ni Senator Bato de la Rosa. At syempre, yun na nga, pahinain at mag-counter daw ng disinformation campaign nila para i-shut down itong mga accounts, mga fake accounts. Ang according to them, ang mga Duterte accounts, pero ang totoo, sila ang maraming fake at saka troll accounts. So talagang, JM, nung nabasa ko to, talagang sabi ko, desperado na itong mga bangag na ito dahil, kung talagang meron silang, unang-una, kandidato sila ng gobyerno, meron silang resources. At kung matino sila, hindi na nila kailangan gawin para atakihin tayo. Kaso lang, bagsak na bagsak ang approval rating, ang trust rating ng kanilang pinunong bangag. Kaya ang last resort nila is atakihin tayo. So, tama. Alam niyo, unang-una, yung plano na yan, kung titignan natin, mukhang matagal na ito eh. Di ba? Talagang, yan. Sabi ko nga 2023. yung implementation na yan, talagang, current yan eh. Kung saan nangyayari yan eh. At tuloy-tuloy, yung creation ng Quadcom at saka ng Tricom, nagre-reflect dito sa Oplan na ito. Diba? Kung paano nila pahihinain. Ngayon, meron akong isang area na nakikita rito na mukhang hindi na nila magagawa. Ano ito? Yung pagpapadala kay Senator Bongo at kay Senator Bato doon sa Dahig, doon sa Netherlands. Bakit? Sapagkat nagkaroon na ng awareness ang implement yung warrant of arrest na inisyu ng ICC. Kung magkakaroon talaga ng warrant of arrest para dito kay Senator Bongo at kay Senator Bato. Dito pa lang nakikita na natin dahil nagkaroon na ng awareness ang sambayan ng Pilipino, particular dun sa Article 59 ng Rome Statute. Kaya kapag ginawa uli nila yung ginawa nila kay Pangulong Duterte ay wala na sila talagang pupuntahan pa, sapagkat tuluyan nang magwawala ang sambayan ng Pilipino. Sa nangyayari pa lamang ngayon, nakikita na natin yung mga indicator, nagmamanifest yung sympathy actions na maaaring ma-convert sa boto. Yun ang hindi nila na-predict. Yes. Yun ang hindi na-predict nitong si General Nicolas Torre. Diyan siya magaling eh. Magaling na operator yan si General Nicolas Torre. Pero hindi nila na-predict na magwawala ang taong bayan, na lahat ng ginawa nilang pagkilos ay bubuelta, magbubumerang. Bounce back sa kanila, yeah. Nakalimutan nila na eleksyon. Tama yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Nakalimutan nitong mga naninira sa amin, na nang-api sa amin, na eleksyon ngayon. Ang taong bayan, ang Pilipino, likas na maawain. Minahal ng Pilipino ang mga Duterte. Talagang walang makakaano diyan. Minahal ng sambayan ng Pilipino, di ba? Ikaw mismo, personal, nandun ka. Nakita ko yan sa Europe, sa Dahig. Nakita ko yung pagmamahal ng mga kababayan natin. They travel from different places of the world. Europa, America, Asia. Talagang meron nga doon si Mark ng Dubai. Nako, shout out sa iyo. Pabalik-balik doon every 2 weeks. Nagbabalik-balik sa Hague. Ginawa kaya po, di ba? Oo. Nakikita mo. At
makikita mo talaga yung pagmamahal ng tao. Tignan mo yung mga sorties na lang. Kahit na pagbubukas lang ng mall, ano ang isinisigaw ng tao? Duterte. Duterte. Diba? Duterte. Diba? Kahit saan, Duterte. Wag lang di magkatipon-tipon pagka merong Duterte isinisigaw ng mga tao. Diba? Ngayon, eto na. Yung simpatya, mako-convert yan sa sympathy vote. Kaya nga, itong alyansa ni Bongbong Marcos, yung mga kandidatong ito, yung 12 kandidato ni Bongbong Marcos, na gumastos ng bilyon-bilyong piso mula sa kanilang mga bulsa, ay sayang. Kasi mapupunta lahat sila sa inodoro dahil sa galit ng taong bayan. Sayang talaga yung pera ng taong bayan, JM, kasi yun oo. Kaya, alam mo, sa totoo lang, kanina, may kausap ako mga pulis. Ang sabi nga nila, alam mo, sir, dito sa ginagawa nilang ito sa amin, ang daming mga ekstrang utos, ang daming mga ligaw na utos, inaantay na lamang namin talaga yung pagsapit ng eleksyon. Mararamdaman nila yung galit ng taong bayan. Magbabago ang mukha ng politika dito sa bansa natin. Ano yung ligaw na utos? Kasi actually 2 days ago, may nakausap nga ako na kaibigan na yung kanyang asawa ay police. Nabanggit ko na to, no? Na ito yung mga hindi pumapanig sa bangag na administrasyon o sa mga bangag na mga police ay tinatamnan ng kaso or binubuhay ang mga kaso nilang tapos na or kinakasuhan sila. So ano yung ligaw na utos na binabanggit nitong ating mga kaibigang polis? Yung mga ligaw na utos pag-ayon doon sa nakikita nilang mali na ginagawa ng Administrasyong Marcos sa mga ginagawang mali nitong pamunuan ng PNP. Saan ka ba naman nakakita na itong mga pulis na ito ay bawalan mo sa kanilang kalayaan kung sino ang gusto nilang i-like, i-share, o i-comment doon sa Facebook, di ba? Bawalan silang mag-Facebook, bawalan silang mag-YouTube, lalo na sa panonood kay Maharlika. Di ba dati? Hanggang ngayon. Ganun pa rin ba? Hanggang ngayon. At pinagbawalan din sila na i-verify ang pangalan mo doon sa e-warrant. At sino bang mahuhuli na magbe-verify ng pangalan mo sa mga e-warrant, sa mga computers, ay mananagot ang mga hepe nila. Hepe ang mananagot. JM, ano yun? Parang ano yung pinagbabawalan na i-verify ang pangalan sa e-warrant? Kasi siyempre, kahit papano, meron tayong mga kaibigan na hihingan natin ng tulong para malaman natin yung mga status na mga pangalan natin, kung ilan na yung mga kaso natin, kung ano yung mga kaso natin, saan nakapile yung kaso natin. Yun po. Kapag natunugan na yung isang departamento o isang unit nakikipagkutsabahan kay Maharlika, mananagot yung hepe. Mananagot. Tinatakot nila. Grabe. Grabe natakot sila sa alindog ko. Wala naman akong power. Alindog lang, JM, no? Kaloka. Pero bago tayo magtuloy-tuloy ng diskusyon, dahil mahaba-haba ating diskusyon, gusto ko lang munang batiin si Nonoy, si Ronaldo Despe ng Mactan, Cebu, na talagang kasama nung taxi driver siya na nasa sakyan ng mga friends ko at talagang nakatutok daw sa akin. Kuya Nonoy, nako, thank you very much sa iyong panonood. Talagang kayo dyan sa Cebu, wag yung iboto yung wakwak nyo, ha? Oo, nakakatuwa dahil talagang nakakaabot daw yung aking bibig sa kung saan-saan. Kaya naman talagang maraming salamat sa lahat ng mga taga Santa Fe, Bantayan, Cebu. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba.
Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.